Kimi ay, hindi daw totoong ginagaya mo yung mga tunog ng mga hayop, mga sounds lang daw yun, hindi daw yun live, hindi mo daw talaga talent yun. Eh di ba talent mo naman talaga yun? Totoo yun. O sige, sampulan mo sila. Eto, request ko na lang siguro to ha. Kasi di ba ginawa mo na yung tandang, Tandang. tumawag ka ng ibon, Ibon. palaka, kambing. Kambing. O ngayon, gayahin mo naman bibe. Ayan. Kaya mo yung bibe, di ba? Siyempre naman, lahat ng hayop kaya namin. Lalo na, especially kaming mga waray, talented talaga kami. Ay, mga waray. Ay, si Mama Waray! Mama, dito ka, bilis. Tayo ka dito, bilis. Ayan si Mama, ano rin pala siya. Marunong din parang gumaya ng mga tunog ng mga hayop yan. So, tita, O, bibe. bibe. Bibe yung gano'n. O, si Kimi muna. O, sige. Bibing dalaga. Ay, may ganun pa. Perfect, bibing dalaga. Paano naman yung bibing dalaga? O, sige, bilang na ako, ha? Okay. 1, 2, 3, go! Ay, ang galing! Baby, ang galing! Popo, ang galing niyo. Paano mo nagawa yun? Ang galing. Eh, si Mama, kaya niyo rin Mama yon. Ay, kayang-kaya ko yun. Kaya lang naman, Bibing matanda. pang matanda. Ay, pamatanda na. Ano talaga mga waray? Oo. Kaya bibing dalaga. Bibing pa matanda. O, sige, paano yun, Mama? Paano? Paano yung bibing matandang tunog? Mga talented talaga may mga waray. Okay, o. 5, 6, 7, go! Hello! Wala, ang galing! Mama, ang galing mo! Hello, baby, nakaliwa ko. Grabe, napakagaling. Eh, meron pa. Siyempre, hindi pwedeng mawala yung bibing bata. Bata. Baby pa na bibe, yung kakapanganak lang. Kaya mo? Kaya. Ay, kaya din niya. Sige nga, 5, 6, 7, go! Ang galing. Mama, ang galing nyo. Kaya pala na-inlove si Papa sa'yo eh. Kaya mo palang gumaya ng mga... Kayang-kaya namin gayahin. Yes. Grabe yung mga Ay, horror. kasi yung aming bahay, katabi ng ilog, alam mo mga baby, nasa ilog. Oh, galing. Kaya kayang-kaya natin. Di ba? Oh, ngayon kung may mga request pa sila na gustong ipagawa sa inyo ng mga tunog ng mga hayop, kaya niyong gayahin. Yes. Basta, comment down below. below. Kimi ay, hindi daw totoo yung talent mo na kaya mong gumaya ng boses ng mga hayop. 'Di ba Ay, ginaya mo totoo na, yun. 'di ba ginaya mo na yung boses ng palaka, Nagtawag ako ng mga ibon. ibon, Tapos yung sa umaga. yung tiktilaok, yung tandang, Yes. 'di ba? O ngayon ganito, para patunayan mo talaga na talented ka, na kaya mong gumaya ng mga boses ng mga hayop. Sige nga, gayahin mo nga yung boses ng kambing. Ay, kambing. Ang dali lang naman yun. Ay, kaya mo din. Yes. Pero sa kambing kasi may tatlong variant ng voice. So, yung isa, syempre, matanda. Ay, matanda. Tapos yung pangalawa, yung dalagita. Dalagitang kambing, meron palang ganon. O May mga tapos, variant. Tapos yung pangalawa, syempre, yung bagong silang. bagong silang na kambing, meron bang ganon? Meron. Sa bagay, tayo ng mga tao, pag bagong panganak, umiiyak yung mga baby. O sige, simulan Pero natin. sisimulan ko muna sa matanda. Sige. Hindi Tama. masyadong effort kasi yun eh. So, Sa matanda tayo. Oo, sa matanda Okay, na. sige, simulan na natin ha. Okay. Bibilang ako ng 3 ha, gagayahin mo. Ready ka na? ready. Okay. 1, 2, 3, go! Hala! Hala, ang galing! Kaboses mo nga talaga. Isa pa nga, baka niloloko mo lang ako eh. Oh, 1, 2, 3, go! Hala! Hala, kaboses mo talaga. Eh, paano naman yung yung dalagita? Ay, dalagita. So, yung kanina 'di ba mas mas malamya kasi matanda na may edad na. Ito Oo, naman oo. yung sa dalaga is more Ay. on power, talagang matalak. So, Matalak? Yes. Okay. O sige, paano yung matalak na yan? Gusto ko marinig. Okay. 1, 2, 3, go! Ay! Hulo, ang galing! Isa pa nga! 1, 2, 3, go! Hala, ang galing mo talaga! Eh, paano naman yung baby? Ay, yung baby. Bagong silang na Bagong kambing. silang na Sige. Para maniwala na talaga sila. Ito, last. Sige nga. 1, 2, 3, go! Hala, low-key lang. Isa pa nga, last. 5, 6, 7, go! Hala, low-key lang. Ang galing. Naniniwala na sila. Maniwala na kayo. Lahat Oo. yan talent ko. Diba? Ang galing niya. Maniwala na kayo. Ngayon ako magsasalita about sa issue na kumakalat sa face-to-face audition ng Manix Management. And mga kapatid, sa lahat po na nagpunta sa Manix Audition, alam nyo, sa mga kapatid, gusto namin lahat kayo kunin. Sobrang talented nyo. Yung iba sa inyo, sobrang gagaling din talaga. So,
Yung iba, ang layo pa ng mga pinanggalingan. Alam nyo mga kapatid, nakakalungkot lang din kasi ang dami nagprotesta that day, ang daming nagkagulo, hindi maayos yung aminado naman po kami na hindi naging maayos po kung paano po ilaline, hindi po kami nakapagdala ng mga megaphone. Alam niyo po ba kung bakit mga kapatid hindi kami nakapagdala ng mic? Hindi kami sobrang prepared sa ganung kadaming crowd kasi mga kapatid, hindi naman po namin ina-expect na sobrang dudumugin po ang audition po sa Quezon City. Ang dami ding nag-away-away, ang dami ring nagkainitan, tapos mga fake news na kumakalat na sinasabi daw na bakit 200 person lang daw po ang nakapasok sa audition nung that day na yon, nung April 19 na yon. Mga kapatid, hindi po katotohanan yan. Kasi po meron doon mga pinalista na 200 person na mga nauna para kahit papano sana is mauna. Tapos sinara po yung pinto. Then yung mga tao doon nagsisigaw sila, unfollow, cut off na daw. Naku mga kapatid, hindi po totoo yan. Nakapasok po lahat na nag-audition, tinapos po naming lahat yan. Almost ang mga tao po ata sa labas nun is hindi ako nagkakamali 3,000, mga ganun, 3,000 to 5,000 para mga ganun, no, yung tao nun. Sobrang dami po talaga mga kapatid at hindi rin po namin in-expect yun. Syempre mga kapatid, hindi naman kami nag-expect na parang sobrang dami. Iniisip lang po namin is mga 100, 200, 300 lang po yung pupunta sa audition, pero hindi po namin in-expect na ganun po kadami. Ito pa mga kapatid, ha, to clarify lang din kasi sinasabi ng iba bakit daw yung iba nagpakilala sa audition tapos yung iba naman is hindi nagpakilala. Ganito po nangyari yan mga kapatid. Yung first 200 po mga kapatid is nagpakilala po sila with names. Then nung nakita po kasi namin na sobrang dami po talaga ng crowd na hindi naman po namin ine-expect, sa iniisip lang namin na parang 200 lang ganyan, is minadali po namin kasi nga po yung owner din po ng building is nagrereklamo kasi karamihan po sa mga nag-audition mga kapatid is nagkalat po sila doon at nagsira ng properties. Ibig sabihin po nun mga kapatid, yung iba po doon halos nasira yung mga nakaparking na motor doon, tapos yung mga nagkalat talaga sila ng malala doon. So yung owner ng building na mismong venue namin mga kapatid is nagreklamo, pati na rin yung ibang business owner na katabi namin. So kaya ang ginawa po namin mga kapatid na pag-decidean po namin much better para mas mapabilis po siya is umarte na po agad, umacting na po agad, then binidyo po namin, then lalabas po pala, wait lang, okay, sige para mas malinaw sa inyo, binidyo po namin kasi nga po mga kapatid, mas gusto po namin is yung kahit papano is hindi po namin kilala sa pangalan. Kumbaga, mapapansin, magi-stand out at magi-stand out. Kumbaga, hindi mo kailangan ng pangalan, may copy kami, magugulat ka na lang isang araw, lalabas ka na sa vlog at pinapatawag ka na rin namin. Actually, sobrang dami naming nakita, as in weekly magpapasok na kami, makikita nyo na yung makakapasok sa Manix House. Ito mga kapatid ha, so paano nyo malalaman? So maglalabas po kami ng mga videos kung sino po yung mga nakapasok, lahat po yung i-review namin, lahat po yan titignan po namin ha. So wag po kayo mag-alala, one of these days maglalabas na po kami kung sino po yung makakapasok sa susunod na round. Ayan ha, so sa mga nagko-compare dyan, PBB Yarn, alam nyo mga kapatid, kahit naman kami gusto namin makapasok sa PBB, no? So ginagawa lang po namin yun para madagdagan po yung family namin ha. So yun lang mga kapatid, so good vibes lang tayo, wag tayo mag-spread ng negativity kasi yung iba, grabe, naiintindihan ko po kayo, yung mga nag-audition, ang layo pa ng pinanggalingan, lahat po tayo nag-effort, pero yun nga, expect na po natin na gusto namin kayong kunin lahat, pero syempre may dapat lang po talaga na makapasok. So yun lang mga kapatid ha, love lang. Sobrang nag-breakdown yung kapatid ko dahil sa kasinungalingan ni Saidi. So alam ko mga kapatid, yung iba sa inyo alam na meron na talagang girlfriend si Saidi, or umami na talaga si Saidi na meron siyang girlfriend. Syempre mga kapatid, bilang kapatid ni Elaine, nasasaktan din ako para sa kanya. Alam ko na wala naman sila, pero kasi yung kapatid ko, obvious naman talaga na nag-spend din siya ng oras kay Saidi, naglaan siya ng feelings, naglaan din siya ng effort, since hindi pa naman sila, much better na hindi pa pala sila nung nalaman niya na may girlfriend si Saidi. Alam niyo mga kapatid, may mga hint talaga eh. Nakakapagtaka lang. Syempre, yung kapatid ko nung nag-open sa akin, alam niyo yung mga bagay na naaalala niya, like na nag-propose si Saidi na gusto na kita maging ligawan ulit. Minsan, may mga off-cam na sinasabi niya na gusto na kita maging girlfriend. Siguro kaya yung kapatid ko, hindi niya pa maibigay yung matamis niyang oo kasi meron pala talagang ganitong eksena. Nakakalungkot lang din kasi mga kapatid, si Saidi naman kasi mabait naman sa amin eh. Pero syempre, may mga bagay talaga na hindi inaasahan. At the same time, si Ella Dax po mga kapatid, wala naman talaga siyang wala naman talaga siyang inahas. Kasi first and foremost, si Ella po kasi is
tunay na jowa. Siya po talaga yung girlfriend po ni Saidi. Siyempre si Elaine, very emotional, hindi niya napigilan, na-broadcast niya yung emosyon niya. Ayan, no, nakita yung mga kapatid, grabe yung iyak niya, grabe yung luha na ibinigay niya. Sa mga nagsasabi po na scripted, alam niyo mga kapatid, siyempre may mga vlog po kasi iba dito na kailangan po talaga is magkasama po talaga sila. Minsan mga nagpapa-shoutout, tapos may mga games kami na kailangan magkasama sila. Siyempre, kumbaga, be professional. Kailangan magpaka-professional ka lang din talaga. At yan yung palagi namin na tinuturo sa kapatid ko. So ako, masasabi ko lang mga kapatid sa nangyari kay Elaine, kay Ella Dax, kay Saidi, kailangan nila ng space. Kailangan nila mag-usap-usap kasi si Ella Dax is matagal na pala dito. At the same time, si Saidi, yun nga, at the end of the day, mali. Kasinungalingan pa rin yung ginawa niya. Pero wala namang hindi nadadaan sa magandang usapan. So sana maging maayos pa din lahat. Everything will be all right soon. So love lang mga kapatid ha. Sana supportahan nyo pa rin yung kapatid ko even na nagkakagulo sila ng ganyan. Even Saidi, supportahan nyo din siya. At saka si Ella Dax, huwag nyo siyang i-bash kasi biktima lang din siya. So yun na mga kapatid. Shilane is the real winner. Alam nyo mga kapatid, kahit naman siguro ako yung judge, alam nyo, isasali ko talaga si Shilane sa top 3. Then yun din yung sinasabi ko. Ang top 1 ko is Sandra. Number 2 ko Nika. Number 3 ko is si Shilane. Then number 4 ko is si Siren, then number 5 ko si Elaine. Kasi syempre alam ko yung capabilities na meron yung kapatid ko. At the same time, hindi dahil sa alam nyo yan, parang kapatid mo yun, bakit hindi mo siya piliin? Syempre, mga kapatid, tsaka masyado nyo siniseryoso yung mga bagay-bagay, no? Vlog po yung ginawa namin na yun, hindi lang talaga namin alam na sobrang bongga. At the same time, eto, tandaan nyo ha, alam nyo mga kapatid, ang importante lahat sila nag-enjoy. Huwag nyo po silang pag-away-awayin, ha? Kayo lang mga fans ang nag-aaway-away sa kanila. Wala pong issue sa kanila. Sobrang galing naman nila lahat sila mga kapatid, lahat sila nag-effort. Yung iba may experience, yung iba walang mga experience, okay? So eto, judge si Ate Kimi kasi ang dami nagsasabi na bakit daw, ang dami daw related kay Elaine, favoritism daw si Elaine sa Manix. Anong sinasabi niyong favoritism? Alam niyo kung favoritism si Elaine doon, all the time kasama si Elaine sa vlog. Pinagsasabi niyo dyan, oh sige, ikaw judge. Sino yung, ay lumiit yung mukha, tumibok. So sino yung, so sino yung ano mo, top 3 mo noon that night? Sige, pagkasunod-sunod mo. Top 1, Sandra. Top 2, Nika. Top 3, Siren. Tapos top 4? Top 4, Shilane. Top 5? Si Top Elaine. 5, actually si Sus. So, top 6 si Elaine. O, tignan nyo nga. Tapos sasabihin nyo, favoritism. So, eto yung nanalo. Tignan nyo naman kung gaano kaganda. Very deserving. Tapos, eto naman yung nag-second runner-up. Oh, taray yan. Anong ginagawa mo? Ha? Cooking show. Bakit naging cooking show? Kapatidahan kayo, bare face. Ha? Paano naging luto? So, luto yung itsura na to? Luto? Ay, nako. Bakit ba? Andito pala yung mga Haluso! lutong ulam. Ayun mga kapatid, kaya wag nyo sinuseryoso yung bagay-bagay. Importante doon, nagpakita sila ng magandang talents nila, skills nila. At the same time, yung nag-enjoy silang lahat kasi hindi naman importante yung award na matatanggap na meron sila, kundi yung nag-enjoy sila kung paano sila nag-banding together. Kaya wag nyo sila pag-away-awayin kasi even ako is, gusto ko ring manalo si Shilane kasi ang ganda ng performance at the same time, very entertainment talaga yung ginawa niya as in whole pageant talaga as in. So, GB lang, wag nyong i-bash din sa Elaine kasi binabash nyo ng binabash, wala namang ginagawa sa inyong masama. So, yun lang.